Ang ating mundo ay punong-puno ng mga nakamamangha at mahiwagang mga lugar na nagpapahanga sa mga taong nakakakita dito. Subalit paano nga ba naging posible ang mga nasabing lugar? Paano ito tumagal sa mahabang panahon? Ang mga tao ay isang matalinong nilalang na natutong mabuhay sa napakainit na disyerto at sa mga lugar na ang temperatura ay mababa pa sa zero. Ngunit paano kaya kung may iba pang nilalang na pwedeng mabuhay sa ganitong lugar bukod sa mga tao? Kumusta mga kaibigan at welcome back muli sa aking channel. Usap-usapan ngayon ang lugar na ito at naging tanyag dahil sa hindi pangkaraniwang mga aktibidad ng mga naninirahan sa lugar na ito. Marahil ay ngayon mo lang din maririnig ang Big Major K, ang lugar kung saan ay hindi naman tayo binulabog sa mahabang panahon. Pero kung susuriin at pag-uusapan natin ito, malalaman natin na ito pala ang sinasabing isla ng mga baboy na hindi pa napupuntahan ng mga tao. Oo mga kaibigan, merong lugar niyan sa mundo na para lang sa mga baboy. Pero hindi sila ordinaryong baboy lamang. Sila ay ang mga baboy na lumalangoy at matatagpuan lang ang mga ito sa Bahamas, the Atlantic Ocean. Ang tawag sa lugar na ito ay Big Major K, na mas kilala bilang isla ng mga baboy. Ang mga baboy na ito ay walang pinagkakaabalahan kundi ang paglangoy sa malinaw na tubig sa karagatan ng Caribbean at nagbibilad sa ilalim ng araw. Siguro napaisip ka rin kaibigan kung paano ang estilo ng kanilang pamumuhay sa islang ito at paano sila kumakain. Ang sukat ng isla ay 800 metro ang haba mula hilaga hanggang timog at may lapad naman na 600 metro. Sa maliit nitong sukat ang mga baboy ay nananatili pa din dito. At ang mga mananaliksik ay hindi masabi kung saan at kailan sila nagsimulang mamuhay sa lugar na ito. May isang teoryang nagpapaliwanag ng mga pirata ang nagdala ng mga baboy sa isla, na sana ay magiging reserbang pagkain para sa kanilang pagbabalik, subalit ang mga pirata ay hindi na muling nakabalik pa sa isla. Ang mga baboy ay natutong mamuhay at lumangoy kahit sa malalim na parte ng tubig. Walang makapagsabi kung ito ba ay makatotohanan o katang-isip lamang hanggang sa sumalakay ang mga pirata noong ika-17 hanggang ika-18 siglo. Ang isa pang teorya na nagmumungkahi na may barkong naglakbay sa Atlantic sank sa di kalayuan sa isla ay sinabi na may mga tao at baboy na talagang namalagi at namuhay doon. Sa paglipas ng taon ang populasyon ng mga baboy ay lumago. Marami pang ibang teorya ang sumusuporta tungkol sa mga baboy at pinag-usapan ito na naging dahilan kung bakit maraming mga turista ang naingganyong tuklasin ang lugar na ito. Walang nakakaalam kung ang mga teorya ay sigurado. Wala ring nakarinig tungkol sa isla ng baboy hanggang sa noong 1990. Hanggang sa natuklasan ng mga naninirahan sa kalapit na isla ang mga baboy sa pagtatapos ng ika-80 siglo. Sinimulan na nila itong pakainin at bawat bisitang pumupunta dito ay nagdadala ng pagkain. At dito na nga sinimulan ng mga baboy na abangan ang mga taong pumupunta sa isla dahil alam nila na may dala ang mga ito na pagkain para sa kanila. At sa tuwing makikita nilang may paparating na bangka ay agad silang lalangoy upang salubungin ang paparating na mga bisita. Ang bawat miyembro ng baboy ay masasabi talagang mahusay sa paglangoy. At kahit ang mga maliit pa nitong mga anak ay nagpupumilit na ding lumangoy kahit pa sa malalim na parte ng tubig. Ang mga baboy ay sobrang mababait, hindi natatakot sa mga tao, matapang lumangoy at kahit ang pagsampa sa bangka upang makakuha ng pagkain mismo sa palad ng mga tao ay hindi nila kinatatakutan. Sa sobrang kulit ng mga baboy ay napakahirap nilang pababain sa bangka. Lalo na at gustong-gusto nila ang pagkain ibinibigay sa kanila. Ang mga turistang pumupunta doon ay tuwang-tuwa. Bukod sa nakikipaglanguyan sila sa mga tao, maaari din silang hawakan at makipaglaro sa tubig na talaga namang kanilang kinagigiliwan. Ang mga Bahamian na baboy ay naging tunay na sikat noong 2009 at ang photographer sa ilalim ng tubig na si Eric Cheng ay natuklasan nito. Kasama ang kanyang mga kaibigan ay pinuntahan nila ang isla. Nagdala sila ng pagkain para sa mga baboy.
Nakipaglanguyan sila sa dagat. Gumawa si Eric ng mga serye ng litrato tungkol sa mga baboy na naninirahan sa isla. Ang mga larawan na iyon ay nagpagimbal sa buong mundo matapos niyang ipost sa kanyang social media account. Maraming turista ang nakapansin at doon ay nagsimula ng puntahan ang lugar. Nakikipaglanguyan sa mga baboy na maaari mong masabi na kasing galing na din sila ng mga dolphins. Ang isla ding ito ay may kaaya-ayang pastulan para sa mga baboy na sapat para sila ay makakain ng mabuti. Sa ngayon, ang bilang ng baboy doon ay nasa humigit kumulang 100. Mahirap estimahin ito dahil malimit sila ay watak-watak. Sa unang tingin, hindi mo malalaman kung may mga baboy nga sa lugar na iyon. Pero kapag ikaw ay tumigil ng ilang minuto at naamoy na may tao, sila na mismo ang lalapit sa iyo katulad ng mga alaga mong aso. Dahil nga ang mga baboy ay malimit at mahilig magtampisaw sa tubig, sila ay walang amoy at napakalinis, kaya hindi ka magdadalawang isip na ito ay buhatin at magpalitrato sa kanila. Ang mga Bahamian pigs ay naging tanyag kaya si Jennifer Nolan ay sumulat ng aklat tungkol sa kanila. Ito ay pinamagatang Ang Sekreto ng Isla ng Mga Baboy. Napakahalaga sa bawat isa na makapunta sa isang lugar na masasabi mong ito ay iyong babalik-balikan. Minsan lang sa buhay ng tao ang ganitong pangyayari, ang mga lugar na nagbibigay sa atin ng karanasang di natin malilimutan. Ika nga ng iba, ang pera ay kaya mong kitain pero ang saya at karanasan di mo malilimutan at isa ang isla ng mga baboy, ito ay may pambihirang kagandahan na magbibigay sa iyo ng pambihirang karanasan na di mo makakalimutan. Ano ang masasabi mo sa malaparaisong isla ng mga baboy? Comment mo naman dyan sa ibaba ng video. At dito po nagwawakas ang kakaibang episode natin ngayon. Maraming salamat po. At muli ito po si Kay and Amazing Story. Stay blessed!